Hoy, tigil. Ako magsumigaw! Ayan ang nangyayari sa mga maingay. Tara na! Lumabas! Tumahimik ka! Kutlause! Kuya, yung dalawang bagong dalang ito, wala pa silang kinikita kahit piso ngayong mga araw na ito. 대구랑아이 사바이가니 사바이인 가서 루마요 Huy pa, gasbang sumang siya. O binti! Umarakot, kapatid. Puprotektahan kita ng kuya. Ari, kinagin mo ako, aba ka. Kapatid, tumakbo ka na. Binato mo ako, ha, bata! Habulin! Huwag hayaang makalusot yung dalawang batang iyon. Kapatid, hintayin mo ang kuya. Natakot din ako. Babalik agad ang kuya. Hanapin ka. Itong bagay na ito, dalhin mo. Sa iyo. Talaga, Yason, kapag nahanap na kita, ikakasal na tayo. Pangako. Kuya. Saan napunta yung batang iyon? nandoon habulin tapos na ang laro mo. Kung patuloy tayo sa ganitong direksyon, pulukilatin, punta tayo sa ano kaya? Hanapin mo man ang buong Jinhai, hahanapin ko siya. Siya o Xiao ang gusto kong pakasalan. Pero kamakailan ang pamilya Qin. Todo ang pagpilit ng mag-asawa at marami na sa ating mga proyekto sa kumpanya ang naapektuhan. Hindi man siya tunay na kapatid mo, pangalagaan mo pa rin si Xiao, ha? 18 taon na. Nasaan ka na ba? Tungtong kuya, 18 taon na. Nasaan ka na? Ulong, taas ko sa ng kafilan. Tabong ako na robisyon na naman na isda para sa iyo. Paano ka galang sa maayos? Tungtong kuya, may peklat ka rin pala dito. Kuya! Ang galing Xiao. Parang Xiao ang mga mata niya. Siguradong si Litobo yan. Ang mga mata niya parang sa iyo, Litoyo. Ano ang pangalan mo? Sukian ang pangalan ko. Ikaw. Pipi ka ba? Hindi siya makapagsalita. Hindi naman para kay Litoyo ito. Binasabi ba akong mali? Bakit parang malungkot siya? Ito yung naapagibida. Naiisip ko lang ba? Bakit parang nandito ka lang sa tabi ko? Magaling ka. Ikaw na ang magmasahe sa akin palagi. Ayos yan. Kung makakilala ako kay Muzong, mas madali kong makahanap si Tongtong Je. Sandali. Sino ka? Bakit nandito ka sa bahay ni Ting Shenje? Nandito ako para magmasahe kay Muzong.
Kalokohan ang ginagawa mo. Hindi ka makapagsalita. Kik Xiaoji, pipi siya. Bumati ka na kay Kim Xiaoji. Siya ang katipan ni Muzong. Muting Shen, bakit isang pipi ang dinala mo? Ano ang relasyon mo kay Ting Shenje? Masahista lang siya. Hindi angkop na makihalubilo kay Muzong. Bumati ka na! Sige na, halika. Ting Shenji, Ano kailangan mo dito? miss ka na niya eh. Tatlong araw na lang, ikakasal na tayo, Ting Shenji. Sinabi ko na, hanggang hindi ko nahahanap si Letoyo, hindi ako magpapakasal. Lito yun na naman. Aalisin ko siya sa mundong ito. Muzong, ang jade pendant na hinahanap mo, lumabas ito sa huangguan message. Kahit mahanap mo, ano na, Muking Shen, puno lang ang kilala. Ang kuya ko. Isa record na isang masahista mula sa message horror. Kita sa private room number 888. Ito na ang ikasyam na putsyam na paghahanap. Makahanap na kita sa wakas. Gwen-eth, ang lamig ng kamay mo. Akman, Sabay na tayo. Putang ina ka! Bitawan mo ako! Pagkawalan mo ako! Alam mo ba kung sino ako? Ako si Wang, presidente ng Roxy Properties. Pasusobo ng mong family, hindi ka lang group. Tapos ka na ngayon. Dilaan mo ang mga mata mo. Tingnan mo. Ito ang presidente ng new group, si Muting Shen. Muting Shen! Ikaw si Muzong! Hindi ko alam mo sana. Pepe, sorry, Israel ka. Palayasin ninyo siya. Dito. Sorry talaga. Muzong! Okay ka lang. Salamat sa pagkita sa akin. Wala siyang jade pendant, hindi siya si Xiao. Pero ang tingin niya ay parang kay Xiao. Magkasing edad sila. Gusto mo bang magtrabaho sa amin? Ako pwede ba? Siyempre. Ang manager ng club ay nakita raw ang jade pendant na iyon, pero hindi niya alam kung kanino. Maaaring sa ibang customer. Tuloy ang paghanap. Nabi ko na naman. Nasaan ka? جيب الكارد هذه البنات. Luyuan, bakit mo na naman dinadala ang babaeng ito pabalik? Kumanhin, Biankin. Hayaan si Skian magtrabaho sa mong family. Ginang-kin. Ako, trabaho na ayos. Sukian, samahan kita para makilala mo ang lugar. Hindi ka naman napapakita si Muting Shen ng ganyang pagmamanasakit sa kahit sinong babae. Bakit niya espesyal na tinatrato ang piping ito? Pasensya na, hindi ko sinadya. Sukyan, ano ba yan? Pasensya na. Ang taong nagkayahan tulad mo ay dapat palayasin si Mufami. Mo family. Kailan ka pa nagkaroon ng carpet mo makialam dito? Hindi masakit, kasalanan ko yun. Umalis ka na. Makalunaw.
Muting Shen. Espesyal talaga ang pakitungo mo kay Sukyan. Muzong. Oras na tayo sa meeting. Babala lang iyon kanina. Mas mabuti pigilin mo na ang iyong mga maling intensyon. Huwag ka mag-isip ng tao, hindi mo kapag-isipan. Ano bang nagawa kong mali? Sa tingin mo ba, dapat mong lapitan si Muting Shen? Hindi ko ginawa yun. Gusto ko lang punasan ang damit ni Muxian Shen kanina. Ikaw, pipit na ito. Nagtatangka ka pang dahilan. Ang pinakamalaking kasalanan mo ay ang paglapit kay Muting Shen. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Kung hindi, di ba nakarano? Ito para sa kuya. Ate, tumakbo ka na. Tara na, bilisan mo. Natatakot ako. Patawad. Nawala si Xiao dahil sa akin. Parang malungkot si Muzong. Muzong, tigil ka na sa pag-inom. Alam mo ba, Pero kinabay. Hinahanap ko siya ng maraming taon. Hindi ko siya mahanap. Pareho pala kami ni Muzong naghahanap ng kamag-anak. Naniniwala ako na magkikita kayo ulit. Mabuting kuya ka. Hindi mali siguro ang narinig ko. Parang panaginip ang mga bulaklak. Xiao, huwag kang umalis. pakiusap, huwag kang umalis. Lumabas ka. Sinasamantala mo na lasing si Kuya Ting Shen. Ano ba kamusta sa pamigitan ni Snoopy? Hindi totoo yun. Parang nakalimutan mo na ang leksyon ko sa iyo. Sinabi ko na sa iyo, ayaw ko nang may humawak sa mga bagay ko. Pero nilalampasan mo pa rin ang limitasyon ko. Ano pa ba inaabangan ninyo? Pero basta malaman lang ni Muzong. Ako ang tunay na anak ng pamilyang mo. Sa tingin mo, magagalit pa si Ting Shen para sa isang taong walang kinalaman? Sa kanya. Anong gagawin mo sa akin? Sa klolo. Sino ka para maging babae ni Kuya Ting Shen? Tigil! Natuto na. Ano ba ginagawa ninyo? Itinulak sa sulok. Yung sitwasyon. Pag nami, siguro ako sa inyo nito. Kami. Ay, anak. Di mo sukat mo siya. Dapat naman ninyo. Pagkin. Umangi. Kung hindi, Alam na ninyo kung ano ang kaya kong gawin. Opo. Tim ko siya, purpose ko pa yawan mas makaiwing. Tinakan mo ito. Bastos. Pagbabayarin kita.
Lalo na talagang gumanda si Miss Kim. Nga, si Miss Kin lang talaga ang bagay kay Muzong. Totoo. Miss Kin, ayon sa inyong utos. Hinihanap na namin ang mga lalaking na ospital ni Sukian. Gawin na ayon sa plano. Miss Kin, ang ganda ng damit mo ngayon. Engagement party ni na Miss Kin at ng Ginoo ngayong gabi. Maging alisto kayo. Panatilihing masaya ang mga bisita. Naintindihan ba? Opo. Ikaw, buhusan ng imumin ang mga bisita. Harap ito yung isa. Sige na nga. Uy, hindi ba yan yung magandang pipi sa Huang Cheng? Ang mga kamay mo, malambot pa rin. Huwag kang magkaarte. Nakalimutan mo na ba? Ang buong katawan ko, naamoy mo na lahat. Huwag wala. Na anong bahagi ng katawan namin ang hindi pa niya nahipo? Ang mga kamay niya, mainit at masarap sa pakiramdam. Huwag kang tumakbo. Huwag kang lumapit. Din. Hoy, saan ka pupunta? Huwag kayong lahat na lumapit. Kalibot mo. Ano bang nangyayari? Miss Kin, sinipain niya ako ng sadya. Sukian, ganyan ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? Sila ang unang nang asar sa akin. Ano na gusto mong sabihin? Humingi ka ng tawad ngayon, Tin. Sila. Naisipin ko lang. Hindi ako maghingi ng tawad. Huwag pa magpakalabay dyan. Bayaran ka namin, makipagsaya ka sa mga barkada namin. Eh, peso ulit. Tama. Ala, masahista pala siya. Ang mo family ang pinakakilala sa buong lungsod. Bakit nila tatanggapin ang ganitong klaseng tao? Hindi ganoon. Hindi ba niya kayo hinipo? Kami nga ang mga suki niya. Sabihin ko sa inyo, ang husay ng masahe niya, parang nasa langit ka. Halika na, pagsilbihan mo kami. Tsuru-tsuru kujiga! Nakakasuya. Ang presensya ng babaeng iyon dito ay nakakahiya sa engagement party ni Muzong at Miss Kin. Pipi kang walang kwenta. Malandi ka. Naghahanap ka ng lalaki kahit saan, kahit sa mo family pa. Sa mo family pa nga, ibig sabihin ay si Muzong ang target niya. Ang kapal muks ng piping ito, sobrang kapal ng mukha. Hindi totoo yun. Masahista lang ako. At yan ba? Masahista ka lang pero kumukuha ka ng pagkakataon para sa kanya? Kung gusto ng piping ito na magbenta, hayaan nating ibenta ang sarili niya. Mga bro, samantalahin na natin. Tigil na kayo. Sukian, hindi siya produkto. Hindi ko siya maaaring ibenta. Ang Miss Kin, maganda at mabuting tao. Ako, sobrang galit sa mga kabit. Ngayong gabi, pinakamataas na tawad, siya ang makakakuha. Ngayong gabi, ang pinakamataas na bid ang mananalo. Dahil na lang sa ganda niya, magbid ako ng 1,000. 2,000 ang sa akin. Mas exciting nga kapag pipi, di ba? Hindi ka pa nandidiri. Basura na yan, nilaro na ng lahat. Totoo, baka mahawa ka pa ng sakit. Nakatakip ang lahat. Paano natin makikita ng maayos? Pipi, kahit sino sa mga bisita ngayon ang pumili sa iyo, jackpot ka na. Huwag kayong lumapit. Anong gagawin ninyo? Hay, sa lambot lang nito. 10,000 ang bid ko. Tigil! Tigilan. King Jeje, bakit ngayon ka lang?
Sinira niya ang aming selebrasyon ng pagpedrota. Tigilan. Siya ay isang saserdote. Siya! Bibit! Pagsi mo nga maayos lang siya. King Shingji. Oh, Sa klulo. King Shingji. Handa na. Tahimik kitang minahal. Ikaw si Xiao, nahanap na kita. Saw. Ikaw ba si Xiao? Nakanap na kita sa wakas. Ako ang kuya mo, si Tongtong. Nagkamali ka ng tao. Umiyak ako para sa iyo. Nasira ang puso ko para sa iyo. Naghintay ako para sa iyo at para sa iyo pa. Tongtong Gage. Ikaw aking Tongtong Gage. Umiyak ako para sa iyo. Nasira ang puso ko para sa iyo. Naghintay ako para sa iyo at para sa iyo pa. Nahanap na kita sa wakas. Matagal silang gala. Hindi siya si Xiao. Tumahimik ka! Si Chen ay may jade pendant bilang patunay. Peke ang jade pendant niya. Ang tunay. Nandito. Chuchu. Nandito. Anong nangyayari? Bakit may dalawang anting-anting? Sa akin isa ay peke. Paano siya nagkaroon ng parehong anting-anting ko? Ikaw ay isang mapanmin lang na peke. Hindi mo siguradong naiintindihan ang nangyari. Ito ang anting-anting na hugis buntot ng isda. Kaya si Sukienda pala si Xiao. Hindi ko hayaang kilala kayo sa isa't isa. Sa engagement party. Siguraduhin kumuha sa relasyon mo. Para walang masamang mangyari, kailangan ko munang basahin ang dyaryo na naglalaman ng kanilang nakaraan. Miss Chen. Punang kopya ka tali. Ikaw ang peke. Kung sino ang peke, malalaman agad sa pagsubo. Matapang ka ba? Ano ba ito? Si Kiniwei ang tunay na Xiao. Bakit? Si Kiniwei ang tunay na Xiao. Judge. Huwag mo siyang paniwalaan. Ako ang tunay na Xiao. Hindi ka ang aking Xiao. King Shingji, ako talaga si Xiao. Ikaw ang nagnakaw ng aking jade pendant. Sukyan. Peke ang jade pendant mo at nilibak mo ako. Ikaw ang Xiao. Nagawa kitang masaktan. King Shengji, alam kong hindi mo sinadya. Inis ka niya ang jade pendant ay yun. Tama na, Sukyan. Pipi ka! Ano pa ang dahilan mo para manatili dito at mapaya tayo? Tapos siya magbas! Ako ang tunay na Xiao. Ama na, Sukyan. Ito ang aming engagement party ni Xiao. Daupul mo. Hindi ka tangalo. Siya ang aking kasintahan. Siya ang anak slow na lang yung malapon.
Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking engagement party. At pagsasaksak sa magandang sandaling ito. Tangtang Judge, tayo ay tadhana, walang makakapaghiwalay sa atin. Hahanapin kita. Tang Judge! Hiwalay na tayo. Papasakit ka sa akin. Ang judge. 2 taon na ang kalipas. Nangako tayo na magpapakasal pagdating ng panahon. 16 taon. Ang lumipas. Nagbago na ang lahat. Ang sakit na dulot mo sa akin ay para kadiliman sa gabi. Lumukob sa aking puso. At nanunod ako sa lungkot. Sa desisyon kong umalis sa tabi mo. Ibinabaon ko na walang katapusang pasisisihan ito. Sana sa hinaharap. Buhay tayong hayos para isang pilitan. Wala yun, hiwalay na aking mga das. Okay ka lang ba? Nanay. Kuya Tongtong, hindi siya naniniwala na ako si Xiao. 18 na kasing taon ang lumipas. Normal lang na hindi agad-agad maniwala. Pero mas pinipili pa niyang maniwala sa iba kaysa sa akin. At ninakaw pa yung aking anting-anting. May ibang paraan ka pa ba para patunayan ang sarili mo? Meron. Kuya Tongtong, paborito niya ang sunflower. Sikreto naming iyon ang dalawa. Tunay na kuya. Sandali. Ikaw ba ang nabigay nito sa akin? Sino bang lalaking nagbibigay ng bulaklak sa kanyang apo? Noong bata siya, sunflower ang pinakapaborito niya. Tunay na kuya. Inaantok na ako. Halika na. Ikaw nga. Huwag nang makinig sa ako. Grabe, halos mabuko ako ng alaala mula sa pagkabata. Sige, papahin ka na. Huwag kang umalis. Natatakot ako na pagmulat ko ng mata, mawala ka na naman. Pasensya na, kasalanan ni Kuya. Kuya Yao, nandito lang lagi sa tabi mo. Tunay na kuya, ngayon na tayo mag-asawa. Ikasal na tayo agad, ano? Tingsing kuya, ngayong magkasintahan na tayo. Bakit hindi na lang tayo mag-asawa agad? Buting Shen, bakit ka nagkaalangan? Hindi ba ang pangarap mo ay makangasawa si Xiao Qiao? Pero ako, hindi makalimot sa mga mata ni Sujin. Tingsing kuya. Huwag na munang magmadali sa kasal. Kaya, bakit hindi mo suot kanina ang singsing ngayon? Ito ay ibinigay ni Tingsing kuya. Pinaka-espesyal na bagay na natanggap ko sa kanya. Isinusuot ko lang ito sa pinaka-importanteng sandali. Hinaantag na ako sa pagkataho. Tingsing kuya, hindi ka ba naniniwala na ako si Xiao Qiao? Tinatanong ko lang. Sige na, huwag mag-isip na masama. Magpahinga ka na. Hindi pwede. Hindi ko siya dapat bigyan ng pagkakataong mag-isip ulit. Ngayong gabi, kailangan kong maging tunay na babae niya. Tingsing kuya. Kasi, magkasintahan na tayo. I love you, boy. Xiao Qiao, huwag mo itong gawin. Mahal na mahal kita. Kaya naman gusto kitang igalang. Naiintindihan mo ba?
Kung ganoon, para ipagdiwang ang ating pagsasama, mag-inuman tayo. Pwede ba? CJ. Gabi. Tingsyang kuya, ayaw ko ring makuha ka sa ganitong paraan. Shipiw. Tingsyang kuya. May dokumento akong kailangan mong ayusin. Sige, okay. Pupunta muna ako sa opisina ko para sa trabaho. Babalik agad ako. Please po. Hintayin mo ako, ha? Katabi ko. Bakit ang init? Kongkong kuya, tingnan mo ito. Ito yung sunflower na tinuruan mo akong gupitin. Kongkong kuya, bakit parang malungkot ka? Kongkong kuya, bitawan mo ako. Dalhin kita sa doktor. Huwag! Ako si Xiao. Mahal kita. Kongkong kuya, nakilala mo na rin ako sa wakas. Dapat naka-epekto na yung gamot sa red wine. Bakit hindi pa dumarating si Muting Shen? Hindi pwede. Di ko makita. Sino ba? Duma, may makita sa'yo. Mamatay ka na. Sino bang mahas na hawakan ko? Papakita ko sa kanya ngayon. Panghawa! Kuya! Ano? Gusto mong tumawag sa tungtong para iligtas ka? Hindi naman ikaw ang tumawag. Para sa Tingsheng ang gusto mo. Patahanin mo yan. Walang kwentang hampas lupa ka. Manupit ka. Walang awa. Hindi ako magpapatawad.
Tandaan mo iyan. Ako ang tunay na. Tao ni Muting Shen, hindi ikaw. Ano? Ayaw sumunod. Mukhang kulang pa ang leksyon mo. Isawsaw ang kamay niya sa tubig alat. Susan, alamin mo ang iyong lugar. Mukhang, naiyan ang hindi ko sa isin. Hindi ka karapat-dapat kay Muzong. Jowa! Siok Xiao. Peng kuya, tingnan mo ito. Ito yung sunflower na tinuruan mo akong ikat. Hanggang mo na si Mr. Lamkan sa floor. Hindi ko yan. Kailangan ko siyang tabihin. Sino ang nabigay sa'yo ng lakas na loob para traduhin si Sukian ng ganyan? Musong, ako ano? Sagutin mo ang tanong ko. Musong! Siskilan ay nagpunta ng si Xiao. Pasto siyang tao. Asa inyo ko siya binarusahan? Aso ka lang na pinalaki ng pamilya mo. Anong karapatan mo para gumawa ng desisyon para sa akin? Hindi ko sa'yo! Dalhin siya palabas? Maawa po kayo, Musong! Kinsiaoji, tulungan ninyo ako. Para sa inyo ko naman ginawa ito. Hindi ko maintindihan kung bakit palagi kayong nagpapatungkol kay Sukian. Grabe sa ayon nishin. Grabe nun. Pagbarsiyo. Sa kama. Garang prosan. Eyon. Tumahimik ka. Tawagin si Assistant Lin, sabihin pumunta siya dito ngayon. Kinshin kuya, nakikipag-usap ako sa iyo. Ilagay ka ba si Xiao Xiao? Ang Xiao Xiao na kilala ko. Napakabait niya, hindi nga kaya masaktan kahit isang langgam. Itong sunflower na ito, ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw ang nagturo sa akin ng ngiting mukha ng araw. Kuya, bakit parang walang tigil ang ulan ngayon? Miss na miss ko na ang araw. Gusto mo bang gumawa ako ng araw para sa iyo? CJ. Tingnan mo, araw na. Wow, ang galing mo, Tudo, kuya. Gusto ko ring matuto. Sige, ituturo ko sa iyo. Kinshin kuya. Ginagawa mo na. Kagabi, gusto mong ibigay ito sa akin. Ikaw talaga ang siyang-siyang na hinahanap ko. Tuben, kuya. Nakilala mo na rin ako sa wakas. Inside, Diabe. Tapos na. May patunay ako. Tinulong ko kaya sa lahat ng oras. May ebidensya ako. Ang recording na ito ay patunay na bago pa man siya pumunta sa pamilyang mo, handa na siyang magpanggap na ako. Xiao, hinahanap ng presidente ng new group ang nawala niyang kapatid na babae. Nalaman na ng mama ang lahat tungkol sa magkapatid na iyon. Kung malapit ka sa kanya at magpanggap na kapatid niya, yayaman na tayo. Fang Wei, ipadala sa phone ko ang recording at ang mga detalye. Ipadala sa phone ko. Jig Xiaoji, hindi ako. Nagbibiro. Gusto mong tulungan kitang sirain si Muting Shen? Sino ba siya? Alam mo nang mas mabuti pa sa akin kung sino siya. Ako, hindi pa palapis ka na. 5,000 piso. Deal! Hindi ka yun. Hindi ka yung nangyari. Hindi ko inakala na ikaw, Nabibi. Ay napakahusay pa palang magsinungaling.
Kian! Hindi yan totoo. Hindi ko inakala na ikaw na pipi. Ay ganito pala katalino. Sukyan, kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Pero huwag kang mag-aasang makalapit pa kay Ting Shen. Ingatan mo iyan. Iyon ay para sa nangyari kagabi. At sa Ibasyo. Pagkatapos nito, wala na akong gusto mula sa iyo. Siya ang nag-frame sa akin. Ting Shen, ako ang mahal mo. Anong patunay mo na nag-frame ako? Ting Chong, ako. Ugsa. Ayokong makita ka pa habang buhay. Ang pag-aawa ko sa iyo noon, ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pasensya na. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Ting Shen, alam ko hindi mo sinasadya. Siguradong ikaw ay na-friend ng piping iyon. Siya ang naplano para sa'yo. Ting Chong, Palayasin ninyo siya! Isang kasalanan ko. Ang pagkaawa ko sa iyo noon, sa ubo ko, ayoko makita ka habang buhay. Palayasin ninyo siya! Marahil ikaw ay... Marahil. Ikaw ay... Hindi na si Ting Shen. Hindi naman nasaktan sa kanya. Bumaba na ang lagnat mo, anak. Bakit ka nagkaganyan? Ayos lang. Kung ayaw mong magsalita, huwag na. Hindi na tayo magpupunta sa karpintero. Nanay, sa buhay na ito, ikaw na lang ang pamilya ko. Nandito na siya sa harap ko. Pero hindi ko siya maaaring lalanin. Ganyan talaga ang tadhana. Nanay, wala na tayong pupuntahan. Mag-ipon tayo ng mga figurang puti. CJ, kasama mo si nanay tulad ng dati mag-iipon ng mga figurang puti. Bibilhin natin sa laiyang taon. Maraming turista roon. Laiyang taon. Noong bata pa ako, madalas kaming pumunta doon ni Kuya Tongton. Naaalala pa kaya niya? Jack Xiao, ano lang ginagawa mo? tunay na kapatid ko. Kung wala akong lugar sa puso mo, walang silbi na manatili ako. Pasensya na. Dayon lang, kuya ang nagkamali. Malapit na ang kaarawan mo. May sorpresa akong inihanda. Dadalhin kita sa isang lugar. Kaarawan? Ikasyam ng Setyembre ang kaarawan mo. Nakalimutan mo na. Ah, kaarawan pala ni Xiaoya. Naman, hindi ko nalibutan. Sakit alaala na naman. Naalala mo pa ba? Di pa ka lagi naglalaro ng bata ka? Magkasama tayong nagbenta ng mga clay figures noon. Tapos yung kinikita mo, pangbili lang ng candy. Tandaan ko. Kuya, cute ba yung kuneho na ginawa ko? Totoo ba? Tatay,
Ikaw ba ang gumawa nitong kuneho? Naaalala ko pa. Yung piping iyon, talagang hindi mapakali. Sukyan, nagbebenta ka na ng clay dolls dito. Hindi kita bibigyan. Umalis ka na. Sukyan, galit ka pa ba sa akin? Sige na, bilhin ko na lahat ng clay dolls mo. Para mapagbayaran kita, okay ba? Ayaw ko ng pera mo, hindi ako magbebenta. Itong liit na kuneho. Yung nanay mo. Sagutin mo ako. 我只要上几百样的大的钱。 Kung gusto mong tumigil, palayasin mo siya. Sukyan, galit na galit ka ba talaga sa akin? Tama na, Sukyan. Sa akin, mahal ka pa sa akin. Huwag mo na siyang saktan. Lahat na lang pinakamahalagang tao mo. Iuan na. Ako siksiyaw-siyaw. Sukyan, gustong-gusto mo bang magpanggap na ako? Wala kang pakialam kung sino ako. Umalis na kayo. Are, ano nangyari? Masakit ang tiyan ko. Daling kita sa ospital. Hindi na ako makatakan. Tulungan mo ako. Hindi kuya. Hindi pwede. Kailangan kong linawin ito. Iwan. Hindi ba ospital ang pupuntahan mo? Bigta siya ang pangahan. Hindi pa siya dapat malaman bago malinaw ang lahat. Bilisan mo. Naiwan mo ako, pangina! Putangina ninyo! Ay, kanya, hindi ko alam. Bubugin! Aray, aray! Sige dito, siyaw, siyaw! At na ka na, gusto mo bang sialam? Gusto mo bang patayin kita? Sige, laban tayo. Matapang ka ha. Sigaw ka pa lang isa. Siyempre! Ako, bunso. Ako ba daw? Tigilan! Tigilan ninyo. Sukyan! Suja! Sukyan! Sukyan!
Doktor, kumusta na siya? Ligtas na ang pasyente, pero kailangan niyang magpahinga ng matagal. At isa pa, isa na siyang buwang buntis, kailangan talagang kumain ng maayos. Buntis? Hindi mo alam na buntis ang sarili mong asawa? Hindi ko alam yan. Nasaan ako? Bakit nandito ka? Sabi ng doktor, buntis ka. Kailangan mong magpahinga. Ako? Buntis? Hindi maganda ito. Hindi sabi pa ang dis. Kung kakayaan namin nakilig ang bakit yan, malaking problema ang dating. Paano nangyaring buntis ako? Yung gabing iyan kaya? Nagdalang tawa ko ng anak ni Tomong Jej. Sabi ng doktor, buntis ka. Kailangan talagaan ng may-ari. Nasaan ang asawa mo? Hahanapin ko siya. Ang bata kasi ay... Kuya, may dokumento na kailangang hawakan mo. CJ, Magpahinga ka ng ayos. Patayin ninyo siya kahit ano ang mangyari. Nung makaraang pagkakataon, nakinabang pa ang mumong iyon sa gamot. Baka, tiyak na matagumpay ako. Kaya siyang Jej. Tikman mo, ako mismo ang gumawa ng kape para sa iyo. Anong nangyari? Walang kwentang sakyan. Basic, pumas na padalaso ng pasyente. Kailangan ng dugo agad. Ano pa ang hinihintay natin? Ang is-2 negatibong in-upload sa ospital. Hindi sapat ang stop. Uy, ako na ba magmulas pang si Hospital? Listen. Ang dabaw ng dugo ni Xiao. Si Sukin din. Bakit parang ating katulang? Ligtas na rin ang buntis. Pwede na siyang bisitahin ng pamilya, pero ingatan ang kanyang emosyon. Nandito ka sa labas na yun. Papa. Si Papa ang napita sa atin. Pwede na ba nating bigyan si Papa ng isa pang pagkakataon? Pumunta ako para itanong sa iyo. Kumain ka ba ng masama kahapon? Tapos, may nakita ka bang hindi kilalang tao? Musong. May isang lalaki ang nakasuot ng mask at sombrero. Siya ang nakawit ng next rose. Naalala mo pa ang hitsura niya? Nakasuot siya ng mask eh. Hanapin niyo ang tuyon para sa akin. Hanapin niyo ang dukol na iyon para sa akin. Gustong imis ng healthcare po, panoodin mo. Nasira ang kisis ng ospital. Wala kaming nakitang anuman. Ano ang sinabi mo? Musong, imbestigahan ko agad iyon. Huwag lumakad. Ang parehong bagay na iyon. Ayaw kong mangyari ulit.
Kumusta, Suking? Saan naman po? Na-admit na ang nanay mo. Kapag nagising siya, ipapagsama ko kayo. Sinuwi na ni Booking Shen ang mga gising. Hindi ka nang pakita ng kahimahinala, di ba? Ako si Zoki, magtiwala ka sa akin. Ang kisis ng ospital. Winasa ko na iyon ng maaga. Matalino ka pa nga. Doon dalhasa ko, ang santo. Ayan ka na ba yan? Hindi mo natapos ang trabaho at gusto mo pang bayad. Yan si Ojay. Gustong buyan. Kapag nahuli ako ni Zoki, kasama ka rin sa bagsak. Ganda sa po yun. Hindi natapos ang trabaho, tapos humihingi pa ng pera. Zelki, ayusin kita palang araw. Sino ba talaga ang gustong saktan si Suking? Moji, Hindi ka pa nag-iisip sa kaiba ang nangyari. Ang background ni Suking ay simple lang naman. Sino ang magiging malupit na gagawa nito sa kanya? Sabihin mo na direkta. Sa tingin ko, may kinalaman si Kim Xiaoji dito. 松作都係試生嘅呀. Si Kim Seok-soo, hindi kilala ang ina ni Sukyan. Saan nanggaling ang recording na iyon? Ibig mo bang sabihin, ang recording ay peke at kinuha ng tao? Tama. Imbestigahan natin ito ng mabuti. Tandaan, lihim lang. Ako si Xiao. Ang jade pendant niya ay peke. Nandito ang tunay! Yu Wei, Sukyan, sino sa kanila ang nasisinungaling? King Shuang Jej, pagod ka na siguro. Palamigin ko ang balikat mo. Hindi falangan. King Shuang Jej, bakit biglang naging malamig sa akin? Kaya lang. Paano na si Sukyan? Nagkaalala ka ba sa kanya? Siyempre naman. Siya ang sakripisyo para sa'yo. Siya na ang tagapagligtas ko. Kung ganoon, dadalhin ko siya dito sa bahay para magpahinga. Di na nabala, di ba? Sinusubukan ba ako ni King Shuang Jej? O nagsimula na siyang magduda sa akin? Kung kasi nangyari kay Sukyan sa ospital, nilasan siya. Ano ang tingin mo? Kuya ko talaga. Ano ba ibig sabihin yan? Wala yun. Kalma ka muna. Gusto ko marinig ang iyong may isip. Nagsisimula na siyang mag-alinlangan sa akin. Gusto kong mag-isa muna. Alam gagawin ko kasi. Nagbuntis na pala si Xia Oyaba kay Ting Sheng. Bakit ka noon? Kim Xiaoji, baka pwede. Hindi pwede. Si Ting Sheng, nagsisimula na siyang mag-alinlangan sa akin. Yan na, nagawin natin. Basta ikaw. Tandaan mo lang, ang recording na iyon, peke talaga. Ako si Xiao. Kaya may posibilidad na si Suxi ay si Xiao. Kau record nilan, kau ikul din sila ang ko. Pagkali as pamilya mo, ikaw ko. Lisa, ibigay mo sa akin ang susi ng study room. Miss Qin, ang password na iyon ay alam lang ni Muzong at ni Luyuan. Paano kung ang pagnanakaw ng mga lihim na dokumento ay isisi natin kay Luyuan? Hindi ba mas madali para sa atin? Kung gusto mong manatili sa pamilya mo, sundin mo lang ako. Pero si Muzong, ang kuya't Hensheng, buong puso na siyang nahulog kay Suksi ngayon. O bakayutan. Kung paano mo siya nasakit. Ako lang
ang makakaprotekta sa iyo. Ninakaw ni Luyuan ang file na iyon. Wala kaming kinalaman doon. Naintindihan mo ba? Kamusta ka na? Okay ka na ba? Sabi ng doktor, wala kang ganang kumain. May gusto ka bang kahinin? Lugaw. Lugaw. Bibitin ko. Kung may gusto kang kainin, i-message mo lang ako. Tungong Judge, hindi ko alam marunong ka palang maging malambing. Wait po ka. Wait na. Bumaulod na. Bawin. Tapos na ilang araw. Samahan mo ako pumunta sa rancho. Parang bata na naman akong muli. Mula ngayon, alagaan ninyo ng maayos si Miss Sue. Kung may mga asar pa, palabasin ko sa rancho. Suksi, huwag kang matuwa. Magsisimula na ang excitement. Papa, nakauwi na tayo. May sugat ka. Kian. Salamat sa pagligtas mo kay Kuya Tingshen. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang sa akin. Wala akong kailangan. Inigtas ko siya dahil siya ang aking kuya Tongtong. Magpahinga ka muna dito. Lisha, ilagay mo ang mga gamit ni Kian. Opo, sinagyan. Kumusta na ang sugat mo? Lisha, ano ba yan? Anong ginagawa mo? Paano kung nagulat si Kian namin? Ginoo mo, Ginang-Kian, tingnan ninyo ito. Ito! Sobrang kakaiba naman. Ang laman dito, lahat personal na gamit ni Ginoo mo. Sukyan, grabe ka naman, weirdo. Ha? Hindi ako. Hindi ako. Hindi ko talaga alam kung bakit nandyan ang mga yan. Galit na walang basihan. Ang mga ito, nasa kabinet mo mismo nakita. Nagdadahilan ka pa. Kuya, ilipat na natin si Sukyan para makagaling siya. Baka lumala pa ang lagay niya dito. Sukyan. Naku, tumaayos na paiwana. Hindi ako. May nag-frame sa akin. Hindi alis, hindi na ako tatilihin pamilya mo ang kahuyan. Palayasin na ang siraulo na iyan. Ipak, ang gamit mo. Mamaya ng hapon. Aayusin ko. Ang bagong lugar para sa iyo. Muje, yung sa ospital, ayos ka na ba? Baka may naiwan siyang ebidensya laban sa atin. Ito ang footage mula sa kitis ng ospital. Miss Kin, may sugat si Suki. Pero, hindi ko hahayaan na makalapit ang isang siraang ulo kay Tingsheng Kuya. Miss Kin, ano ba sinasabi mo? Itong mga ito, ninakaw ni Suki mula sa mga personal na gamit ni Muzong. Tingnan mo, brief, toothbrush. Linisin na ang mga bagay na nakakalat sa sahig.
Ano? Ako na. Sabihan ng tech department ng kumpanya na i-restore ang mukha ng taong ito. Nais ko papasimpi ang bagong lugar para magpagaling. Ihatid mo muna siya doon. Eduardo. Naniniwala ako kay Suki. Hindi ka noon. Ang mukha pa lang, hindi mo pa kilala ang puso. Tingshing, kuya. May kailangan akong sabihin sa iyo. Si Luyuan. Natakaw siya ng mga kumpiyansa na kumita ng kumpanya. Luyuan. Nagnakaw siya ng mga lihim na dokumento ng kumpanya. Muzong, tama si Miss Kin. Nakita ko mismo si Luyuan na palihim na pumasok sa opisina ninyo. Puche, marami na tayo pinagsamahan. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Noon, tapat ka talaga kay Kuya Kim Sheng. Pero nang lumitaw si Sukyan, nagbago na ang lahat. Nagkasabot kayo para agawin ang kayamanan ng pamilyang mo. Isking, kailangan pa wala maansap mo. Wala sa'yo ang tunay. Takkuhan ng katotohanan. Ang nangyari? Tamiyan mo, kalasiyak niya ang ampas na Dave. Wala ba? Ngayon na wala ang mga dokumento. Sino pa? Kung hindi ikaw. Muzong, hindi ko pagkataon. Alam ko ang tukanan. Ikaw ang mahawag tuhanan. Miskin, maaari kita isumbong sa palalait. Sinalik, tingnan mo ito. Ito ang mga larawan mo at ni Sukyan at yun siguro ang... Kailan kung pakipawin-ulit kang tumutulong sa kanya, di ba? Luyuan. O kanalay. Sukyan. Ano ba ang gusto mong sabihin? Peke ang mga larawang yan! Katulad ng mga peking recording na yun, di ba? Muje, baka naman ikaw ang ama ng bata ni Sukyan. Malinis ang relasyon namin. May imbit mati. Ganito mo ko gagawin? Nakipagsugod sa labas. Itinanim si Wei. Nakangin ako pa na! Luigi, santukin mo ako. Iyon na ang bayad ko sa lahat ng utang na loob ko sa iyo. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo. Maita, ulitin mo gayon. Hindi ako maglilingkod sa taong bulag ang puso. Tanghali pa lang ah. Dapat lubos na akong nagagalit kay Sukin. Pero pakipagtingin ko sa kanya kasama si Luyuan. Parang hindi ako komportable. Sukin! Wala na kang dahilan para manatili sa pamilyang mo. Umalis ka na. Hindi pwede. Kailangan ko munang ipaliwanag kay Tong Tongji. In-friend nila ako sa lahat ng iyon. Si Secretary Lu ay mabuting tao. Pareho kaming na-frame. May malaking pagkakamali dito. Ans pinaglakas loob mo kay Muzong. Lumayas ka na. Huwag mong laitin. Si Muzong! Malinis ang relasyon ko at niluyuan. Hindi ko siya dapat paginalaan. Sino ka para ipagtanggol siya? Sukin, akala mo ba dahil naligtas mo ako? Huwag man akong tuwag kung ano ang gagawin ko. Okay ang kaon. Dadaling kita sa bagong lugar para magpagaling. Xiaoya, ngayon na ang oras ng ating pakikipagkwenta. Ano ang gagawin mo? Ibalik mo ang aking jade pendant. Kapag kasana tayo, wala o mayroon mang jade pendant. Kung sino man ako, hindi na mahalaga. Sinabi ko na sa iyo, galit na galit ako kapag tinitingnan mo ako ng ganyan. Nagdadala ka ngayon ng anak ni Muting Shen. Ipinagmamalaki mo ba? Ngayon, pararanasin ko sa iyo ang kirot ng pagkawala ng anak. Patatakbuhin ko ang anak mo. Bago pa man ito ipanganak.
Nita, gan. Sukyan! Gusto mo ka na patayin si Xiao Xiao? 苏姐，你居然想害死小小？ Hindi ko ginawa yun. Siya mismo ang nahulog. Alam na, nakita ko mismo na tinulak ko siya. Hindi totoo ang nakita mo. Si Jenny Ray ang nanulog ko sa'yo. Sukyan, nababaliw ka na ba? Paano makuha sa King Shinjech? Gusto mo mo. Masama siyang tao. 姐，你疯了吧？你居然为了想得到情深，sobrang sakit ng ulo ko. Nananakit ka sa kwat mo. Ayan, bagoy kayo. Tama na. Hindi kita mapagkakamalang si Xiao Xiao. Ikaw na masamang loob na hayop. 我怎么会把你这种蛇蝎心肠的变态？ Mama, hindi na natin kailangan si Papa. Okay lang ba? Ginawa ng mama ang lahat ng kaya niya. Pagkakataon lang ito. Nagkamali si Kuya kamakailan. Si Suksi lang ang may sala. Napakamatalino niya. Kaya nalito si Kuya Tingsheng. Kung sino talaga ang tunay ng siyaw-siyaw. Naisip ko na. Pagkatapos kong matapos ang mga bagay na ito, mag-aasawa na tayo. Totoo ba? Kuya Tingsheng, hindi ba ako nangangarap? Pangako ko. Hindi ito pa naginip. At hindi na ako makikialala pa sa mga bagay ni Suksi. Kuya Tingsheng, napakabuti mo. Tumatawag ang nanay ko. Kailangan ko siyang kausapin sandali. Pinagkakdan yun. Hello? Bakit may padala ang pera? Nahanap na ako ni Muting Sheng. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Sabihin mo sa akin kung kailan mo ipapadala ang pera. Pakinggan mo ako pag nahuli ako. Sasagot kita, sigurado. Bukas ng hapon sa dati nating lugar. Ano? Hindi ka sana. Bakit pa rin nagsitakan mo, Tingsheng? Tapos natin ko lang may buwang mo. Sa Lord, akala mo ba bangko ang katuan ko? Wala akong pakialam kung anong kanong paraan. Hindi ako nakuha ng peso ng araw. Mas kaya ko. Xiao, pagbalik ko sa biyahe, magsisimula na tayong maghanda ng kasal. Kuya Tingsheng, magiging perpekto ang ating kasal. Hinay mo ako. Sino mang Zhaoqi o Suksi? Hindi ko papayagan ang sinuman na sirain ang aking kasal. Naipang Emilio Piso. Limos ba to? Ang 1,000,000 ito, Kabayaran ito sa taga mo para sa aking kahapon. Bukas, umuwi siya na sa bahay mong family. Ay, hula ka na sabi ko. Hindi ko makamay sa doon. Bago ka umalis, inabuhit ni ang batang iyan. Ito ang anak ni Muting Sheng. Sayang lang. Iniisip ni Tingsheng na ang bata mo ay Anak ng lapas ni Buyuan. Ting Sheng, iligtas mo ang ating baby. Ang batang iyan. matagal na siyang nasa tiyan mo. Sapat na iyan. Ang bastardong ito. Matagal na siyang nasa tiyan mo. Sobrang tagal na. Kapag nalaman ng kuya, hindi kanya patatawarin. Kung hindi ko dinrugan si Muting Shen, may pagkakaon ka pa magbuntis ng kanyang anak. Lumayo sa akin! Bumaon ka! Walang kwenta! Inumin mo na yan. Nakalimutan ko ang selyo. Uwi muna ako. Gusto mong mamatay, ha? Sige, tutulungan kita. Ay, hindi. Bumalik na ang amo. Muso, bumalik na! Ano na ang gagawin natin? Lumabas na kayo. Ako na ang bahala dito. Nagkamali ako!
ngayon. Huwag mo na ituloy! Maawa ka sa akin! Sukyan, ano ginawa mo? Okay ka lang. Kuya Junsheng, malapit na ba akong mamatay? Huwag kang magkalala. Nandito ako. Huwag siyang paniwalaan, masama siyang tao. Hindi na kita magtitiwala pa. Sukyan, kung may mangyari sa kanya, papatayin kita. Tayo na. Tama ka namin ko, nakakamalas. Itapon na yan. Huwag hayaang mamatay dito. Sujay, okay ka lang. Sukyan, Hindi na-save ang bata. Malubha ang pagputok ng loob ng pasyente at malawak na ang pagdurugo. Kaya nang hindi ko matis. Doktor, kailangan may paraan kayo. Bata pa siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kung magtatagal pa tayo, ang pasyente. Kailangan na pirmahan kung mag-anak ngayon. Kamag-anak ka ba ng pasyente? Hindi ako ang nanay ni Sukyan. Doktor, pakiusap, iligtas ang buhay ng anak ko. Mama, nag-aalaga ka na kay Suksi buong araw. Umuwi ka muna at magpahinga, kakabawi pa lang ng katawan mo. Hindi ako aalis. Hindi si Sosyo. Sino ang kamag-anak ni Sutsi? Butas to tabi ang narabi. Ginong Lu, may pera ako. Pakiingatan mo muna si Xiao. Bata, ito ang iyong anak! Suksi, nakakausap ka na. Salamat sa Diyos. Suksi, Sabihin mo sa akin, sino ang pumupog sa iyo? Hahawakan ko na ito. Mujingshan ba ang gumawa nito? Haharapin ko siya ngayon. Huwag na. Mabuti pa nga ito. Wala na akong ginagawa sa mo. Suksi, siya, pagsisisi rin bagong araw. Anak, wala na. Tama ba? Susya, Suksi, hindi ka lang galing yun. Awal ka sa iyo kawan. Sa'yo lang pa. Ang sanggol, basta Tawagin ko siya pabalik, okay? Mujingshen, alam mo ba kung gaano kasama ang ginawa mo kay Suksi? Mujingshan, alam mo ba kung gaano kasama ang nangyari kay Suksi Atay sa iyo? Hindi ko alam at ayaw ko pang malaman. Sasambitin ko sa iyo ang bata sa tiyan ni Suki ay. 무성, pinasay mo rin hindi oji. 무슨 뭐 나오지 간. Huwag matakot, poprotektahan kita ng kuya. Uwi na! Tingsheng kuya! Iuwi mo na ako, please. Tingsheng kuya! Hindi kami pinaskan mo. Kaya nahilig ka sa Tamura. Ayaw kong umuwi! Ayaw ko rin dito! Musong, baka mas mabuti pang pauwiin na natin siya at doon na lang magpa-check up sa bahay. Uwi na tayo, halika. Mama! Nakakapagsalita ka na. Kian, nakakasalita ka na. Salamat sa Diyos, nakakasalita ka na rin, Kian ko. Thank me. Sabi ng doktor, si Skian ay natanggap ng matinding pagkabigla. Kaya nakausap siya ulit. Ne, huwag na umiyak, okay na ako. Kasalanan ko ito. Pinabayaan kita sa lahat ng pagdurusa mo. Mapalad ako na nahanap kita. Anak ko, kawawa ka naman. Sino ang gumawa sa iyo nito? Lahat ay dahil kay Kiniwei. Tinakaw niya ang pagkakakilanlan ni Skian.
Feng Miu, sobrang dami ng pinagdaanan ni Sukyan sa pamilya mo. Si Qin Wei, ninakaw niya ang anting-anting ni Sukyan at pinagbintangan pa siya. Si Mu Jingshen, nang walang pakialam sa katotohanan, binubog si Sukyan. Kaya napunta siya sa ganitong kalagayan. Hindi ko dapat pinayagan na magtagpo kayo ng kapatid mo noon. Huwag mo akong patayin. Alam ko na nagkamali ako. Huwag matakot. Nandito ako. Hindi ka ba napapagod sa pagiging paarte? Ikaw, paano ka biglang nakapagsalita? Nagpapanggap ka lang palang pipi para makuha ang simpatya ni Mu Jingshen. Mu Jingshen, hindi mo ako pinaniwalaan kahit kailan. Pero wala na itong halaga. Huwag mo na akong pagalitan. Masakit na ang ulo ko. Tingnan mo ang ginawa mo. Malapit ka nang sirain ang isip ni Wei. Pagpatay na yan. Ito ay pala papatay. Pero ako rin ang mga mamamatay tao. Tama sa inyo. Hayop ka! Ang anak ko ay kumikita ng tapat. Bakit mo siya minamaliit? Hindi ka rin pautusan. Utusan ako, pero nagtatrabaho ako ng maayos. Hindi tulad mo, walang kwenta. Ikaw lang ang may sala sa tiyanik si Oxiao. Huwag mong isiping madaling apihin si Suksi dahil wala siyang ina. Mr. Mew, mayroon akong katibayan na si Suksi ang tunay mong ana. Ano ang sinabi mo? Suksi, malapit na kaming ikasal ni Kuya Kinsheng. Huwag nang guluhin ito. Matanda kang ulol, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tumahimik! Ituloy mo ang sasabihin mo. Noon, nakita ko si Suksi sa ilalim ng bundok. May tinik-tinik siyang buhok. Nakasuot ng puting damit. Maliit na itim na sapatos. At mahigpit na hawak sa kamay. Ang kalahating jade pendant. Kinik-kinik na buhok. Puting damit. Maliit na itim na sapatos. Jibad. Kuya Kinsheng, iiwan mo na ba ako? Umalis na tayo. Magnanakaw ang ina't anak na iyon. Binigyan siguro ni Suksi ang nanay niya ng dayari ni Munyan. Ang katibayan na iyon ay hindi gaanong kapanipaniwala. Inay, umalis na tayo. Wala nang silbi pang magpumilit. Sandali! Mayroon akong saksi na nagpapatunay na si Suksi nga si Xia Oxy. Mayroon akong saksi na makakapatunay na si Suksing ay si Xia Oxiao. Ito si Daifu, ang doktor na nag-alaga kay Suksing noon. Mapapatunayan niya. Totoo ang lahat ng sinabi mo. Noong hanapin ako ni Gifang para gamutin si Suksing, naalala ko na may hawak siyang isang piraso ng jade. Luyon, basta ba maghahanap ka ng matandang lalaki para lokohin si King King Jedge? Si Lidea ay doktor sa Taoyuan Village ng ilang dekada na. Kung ayaw ninyo maniwala, magtanong kayo sa mga tao roon. Kahit doktor siya, ano gayon? Hindi pa rin niya mapapatunayan. Na si Suksing ay si Oxiao. Tingnan tayo lang pinasya. Bukod kay Mu Kingshen, ang hitsura ni Xia Oxiao noong bata siya. Sabi ang ulit nakakita sa niya ang kakilala sa kanya. King Sheng Jedge! May larawan si Mu Kingshen sa kanyang sasakyan, larawan ni Xia Oxiao noong bata. Kapag kinumpirma ni Daifu na siya ang batang pinagalagaan niya noon, mabubunyag na ang iyong kasinungalingan. Kingshen, okay ka na ba? Doktor, yung babae sa larawang ito, siya ba yung iniligtas mo noon? Kinsheng kuya, maniwala ka man o hindi, hindi kita niloko kahit kailan. Totoo man o hindi, malalaman na natin ngayon. Nakita ko na. Yung batang babae sa larawang ito. Siya yung ligtas noon. Ano mo ulit na mahuli? Sabi ko hindi talaga. Gusto mo bang makasama ako sa pagsisinungaling mo? Konsyensya mo ang kausapin mo. Ang gawanda yun! May mali talaga dito. Sabihin mo sa akin. Yung ngayon, binayaran ka ba nila kanina? Pumanap ka ng paraan para maihatid kay matanda yun. Samahan siya kapatid na. Hindi ko maintindihan kung ano sinasabi mo. Paumanhin na kayo. May pupuntahan pa ako, aalis na ako.
Punta ka po dito, Luan. Ayoko nang may kinalaman pa sa pamilyang mo. Nandito na ang katotohanan. Wala ka na bang pakialam? Hindi mo ba nararamdaman ko yun, ha? Huli na nga. Hindi ko malimutan. Ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng aking anak. Tama na, Sukyan. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa iyo. Pakinggan mo ako. Ito kung dapat yan. Yan, pagkakal mo na ako sa niya. Alam mo, mas galit pa nga ako sa iyo. Okay na. Yung bagay na ito. Tapos na, hayaan mo na. Ngayon, tigilan mo na ang sarili mo. Kinshen, kuya. Tayo na. Tingshin kuya, masakit ka pa ba? Maligit na sugat lang yan. Naisip ko na. Magpakasal na tayo agad, okay? Totoo ba? Sobrang saya. Tingshin kuya, makakasal na talaga ako sa iyo. Malaking kasal ko sa Shiba, kung presidente ng group at ang nag-isa ng babae ng ifay, makakasal sa loob ng araw. Mula ngayon, ikat ako. Parang mga estranyo na. Kinging, yung kausap mo kanina, hindi ba kamukha niya yung doktor na nagpalasan sa akin sa ospital noon? Meron na. Pakiramdam ko may nakabantay sa akin. Hindi maganda ang audio editing nito. Relax ka. Kahit multo ayaw pumunta sa lugar na ito. Ano? Sabi mo yung gisog ko ng at-least. Huwag kang bumalik ka naman. Sagli lang. 10 milyon. Ano pa ba gusto ko? Hindi ka ba natatakot na malantad ang mga ginawa mo? Naulol ka na ba? Huwag mong kalimutan, kasangkot ka rin. Yay! Wala akong pakialam, buhay ko'y walang kwenta. Pero iba ka. Ikaw ay ginang mo. Dati mo nang... Iba mo lang. Ikaw yun. Narito na. Ba't ibinigay sa Panginoon Su? Basta sabihin mo lang kahit isang bagay. Hindi sabi yung pala yun. Babat ka sa akin. Ano ngayon kung nagpapanta ako? Pag-isip-isip ka. So, nung araw, ibigay mo sa akin ang pera. Dapat mamatay. Sisakit kita, patay. Dapat kang mamatay. Jo. Shujun. Sinasabi mo si Jun. Alam mo naman. Alam mo naman iyon! Kiway ang tunay na gusto akong patayin. Ikaw, bayad ka lang para gawin iyon. Hindi ka bagal sa aking gagawin. Hindi ko kayang panoorin ang isang tao na mamatay sa harap ko. Patawad. Isip ko pa, pakinggan mo ako. Ilalantad natin ang tunay ng mukha ni Kiwei. Ayan mo. Putala ko ang sma. Yun. Sujay! Okay ka ba? Tayo na. Ninakaw ni Kiwei ang lahat mo. Dapat siyang managot. Sujay, dapat kang lumaban para sa sarili mo. Ayaw ko nang may kinalaman sa pamilya mo. Ibibigay ko ang video na ito sa pulis. Maaari nilang ibalik ang katarungan sa iyo, pero kung patuloy kang magtatago mula kay Mu Jingshen, hindi mo kailanman mapapagaling ang sugat na iyon.
Wow, bagay na bagay sila. Sabi nila, si Miss Kim ang taong hinahanap ni Muzong sa loob ng mahigit 10 taon. Sa wakas, nagsama na rin ang dalawang puso. Miss Kim, pumapayag po ba kayo na pakasalan si Inyek mo? Pumapayag ako. Sir, mo, pumapayag po ba kayong pakasalan si Miss Kim? Ako. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Ano bang gusto ng babae yan dito? Nandito ka na. Narito ako. Para ilantad ang tunay na mukha niya. Palayasin ninyo siya agad! Natatakot ka na? Nahihirapan ka na ba? Wala akong katakutan. Ikaw nga ang dapat matakot. Ginulo mo ang kasal ko. Pagpapayag ka para dyan. Tingnan natin kung sino talaga ang magbabayad ngayon. Sukian, ang lakas ng loob mo. Ginambala mo pa ang kasal ko. Muting Shen, tanga ka talaga. Hindi mo pa rin nakikita ang katotohanan. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tingnan mo ng mabuti, ang taong nakatayo sa harap mo ay hindi si Muxia Oxiao. Teke siya. Nagsisinungaling na naman ang bastos na si Sukian. Ginulo niya ang engagement party at ngayon ginugulo niya ang kasal. Kung ako si Muzong, hindi ko siya patatawarin. Hoy, mataw! Palayasin ninyo siya! Sige, palayasin ninyo ako. Pero una, tingnan ninyo ang blocking screen. Ano? Sige, Wei, ano ba talaga ang nangyayari? Niloko ba tayong lahat ni King Yue? Ano yung talaga ang pagkakakilala ko? Hindi, huwag ka palinang sa kanya. Hindi sa kanya ang jade pendant na iyon. Ako ang tunay na xiao-xiao. Hindi ako ganiliwala sa iyo kailanman. Tira na kamali nga ako. Tingsheng Jade, si Sukian ito. Nakusari ako ng kabahan. King Yue, ayaw mo talagang umamin, no? Sukian. Ingit ka na sa akin. Eh, nagpangul ha pa rin. Ako ang inagrabyado dito, hindi ikaw. Tinakaw mo ang aking jade pendant at hinaya mo ang aking pagkatao. Akala mo ba? Pero sabi ka lang. Maniwin mo ang lahat. Tingsheng Jade, huwag kang maniwala sa kanya. Ama na, kaya kong humusga ng mag-isa. Tingsheng Jade, pakinggan mo muna ako. Hindi ko iyon ginawa kailanman. Si Sukian ang kalaan. Nani ko ay Sukian. Ang video na iyon. Eki iyon, gawa-gawa lang. Hindi, Jade, mawala ko sa akin. Tama. Kutay lang, Jade. O, sabo. Yung skip mo, kasi na-skip sa Oji. Ako, tasas niya. Sabi ko na nga ba, maganda at may dating si Ken si OG. Ano pa siya magiging peke? Tama, engage. Ako ang tunay ng social. Sino ang nagsabi na ikaw si Xiao-Xiao? Sino nagsabi na ikaw si Xiao-Xiao? Hindi ba ito si Luyuan, ang sekretarya ni Muzong? Bakit siya nanggugulo rin? Alam ba ninyo, matagal na palang magkasama si Luyuan at Sukian at gusto nilang agawin ang kayamanan ng pamilyang mo. Sukian, Magaling ka talaga. ayaw ko alam sino siya para hindi ko para sa'yo. Ikaw pa rin. Yung taong marumi ang isip, lahat na nakikita nila ay marumi. Tandaan mo, hindi ako narito para manggulo. Nagdala ako ng saksi. Mapapatunayan niya na si Sukian ay... Tama, mapapatunayan ko na si Sukian ang binibining mo. Anong puri ang iruenta? Noong matagpuan ko si Xiao-Xiao, patuloy siyang nilalagna. Ang duktong ito ang nag-alaga sa kanya. Hawak niya ang jade pendant ni Xiao-Xiao ko. Tama, nakahilan ng ponytail sa noon at may hawak na fishtail jade pendant. Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling? Bilang doktor, hindi ako basta-basta magsasalita ng hindi totoo. Ginoo, binayaran lang ng Sukian ang duktong ito. Kasi noong nakaraan, nakinig ka pa kay Wen. Bakit nagbago na ngayon ang sinasabi mo? Noon pinilit ako ni King Yue. Hindi ba? Akala mo ba hindi? Muking Shan, bulag ka na ba talaga sa katotohanan? Nalinlang ka na ni King Yue. Kung maangahas kang mag-insulto kay Yue, hindi kita patatawarin. Muting Shen, wala kang karapatang galawin ako. Pasok ka sa Crazy Chen! Ikaw! Wala ka rin karapatang galawin si Sukian. Kinshan Gigi! Babalik sila para itas ako, mga tao! Palayasin ninyo sila! Tikyo! Ito, patay na siya, di ba? Bakit nandito siya? Natatakot ka na, Miss Chen. Wala akong dapat katakutan. Hindi ko man nakilala ang tao ko. Nakalimutan mo na si Hao King, ang taong pinagpapatakbo mo. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ba tayong dalawa ang nagplanong saktan si Sukian? At kung tutuusin, ikaw ang utangahan. Ikaw ang nagmakaw ng JP na ni Sukian. Ikaw ang nagutos sa akin na pahiyain siya. At ikaw ang nagpalasan sa kanya sa Yuan. Ipagsalita kayo. Kinshan Gigi! Wala na. Sila. Kampo nila si Sukian.
Ikaw na masamang babae. Nagpagod ako para sa iyo noon at ngayon. Gusto mo ka akong patayin para makaalam. Kung hindi siya nagkita sa akin, pakinasan ako ngayon. Kaya, tumutulong ako kay Sukyan para makuha ang katarungan at para maparusahan ka ng nararapat. Muzong, ang video sa screen ay hindi peke, totoo ang lahat. Hinihiling ko lang na patawarin mo ako at gusto ko lang makamit ang katarungan para kay Sukyan. Sa tingin mo ba, naniniwala ako sa sinasabi mo? Bukod doon, kasama mo rin si Sukyan sa lahat ng ito. Muzong. Ako? Pero ang noon narawang ito. Hindi naman peke ang mga ito, di ba? 总不会作假吧？Kuya ka talaga. Si Suksing ang tunay nagsiyaw-siyaw. Patawad. Nasaktan kita ng napakaraming beses. Oo ako. Hindi kita patatawarin. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo sa akin at sa nanay ko. At ako pa ang paulit-ulit na kasi pinamahal ng tao ko. At ang huling habi din ng nanay bago siya namatay. Anong silbi ng mga salitang iyan ngayon? Nasaan ka nang sinasaktan ako ni Kinyue? Ang sakit-sakit mo, kuya. Palagi kang nagtatanggol kay Kinyue. Ikaw pa mismo ang nagpapalag ng aming ana. Ano ang sinuwailan ka ba yung lala? Kinyue, bakit mo ako niloko? Bakit mo ginaya si Fiel? Kahit anong gawin mo sa akin. Hindi ko na naging ayos. Hindi ko matanggap ito. Ano na? Hindi ko matanggap. Bakit ba? Bakit si Suksing pa ang magtatangay sa'yo? Tayo. Wala kahit konti. Lumayo ka. Ang sama-sama talaga ni Kinyue. Dapat siyang maparusahan. Hindi pwede. Kailangan ko pumakas ngayon. Mesyay, akala mo makakalusot ka, kasabot ka rin. Ginoo! Awa po kayo! Patawarin niyo ako! Paano mo nagawa yon kay Shukin? Ibabalik ko sa iyo ng 100 beses ang ginawa mo. Ginoo! Niloko po ako ni Kinyue! Oh, ka! Dalhin siya at alagaan ng maayos. Huwag! Patawarin ninyo ako! Ginoo! Kiao, ano ang gusto mong gawin kay Wei? Kinyue, dumating na ang parusa mo. Kinyue! Ikaw rin. Hindi. Lalagaan kita. Wala siyang kinalaman dito. Meron! Kung wala siya, gusto ka kasi, ayun! Sa girlfriend niya! Hindi! Aalis na ako. Masayos na yung samantisya. Kuya Yao, ayaw natin ito kasi. 你以为我会信吗？你对我没有半点宽容，只有厌恶。有什么事情冲我来？这些事情都与他无关。当然有关。如果没有他，你早就是我的了。我们现在已经结婚了，我为你生儿育女。可是这一切全都破灭了。不行，我不能死在秦雨薇手里。秦薇，你先冷静，我愿意退出，成全你和穆庭深。你少骗我了，穆庭深他根本就不爱我。你还记得你和穆庭深在一起的甜蜜时光吗？你是我最爱的人，瑶哥哥。你没事吧？ Muting Shen, isinusumpa ko kayo. Isinusumpa ko na hindi kayo magiging saya kailanman. Kinyue, ipapabilang ko kita. Buhay ka na, gano'n ka magbuhay? Muting Shen, hindi mo magagawa yan sa akin. Gusto ko sanang punitin ka ng piraso-piraso. Kung hindi ako magiging masaya, kayo rin hindi. Nagsawa na ako ni Muting Shen. Kahit paano, hindi mo pa rin nakuha ako.
Dahil na ninyo ako, napakarami kong kasalanan. Oras na para humarap sa aking mga kasalanan sa Hukian. Marami akong nagawang masama. Dapat akong parusahan. Salamat sa iyo. Nagising ka sa akin. Mayroon pa palang konsyensya. Huwag ka nang mag-alala. Ang pagharap sa kasalanan ni Zhao-Qian marahil ay nabuntaw sa bata niya. Buting Shen. Wala na ang siyaw-siyaw sa mundong ito. Ako si Tongtong. Ano man gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ako, mamatay para sa iyo. Iyon lang. Hindi ko nagsasalita ng paalam. Nagpupumilit na. Huwag na kunwaring nagtataka. Isipin mo na lang nga bala ako. Hindi mo kasi kinig sa sarili. Sinasabi ko sa sarili ko. Hindi na nakabuti. Hindi ko tatuwin. Ang pag-ibig ay hindi pagkabali ng puso. Halika na, tingnan ninyo. Lo! Dami na namin. Darami. Sige, babalik ako mamaya. Sige, sige. Ate, gusto namin ng bago. Bago, sandali lang kayo ha. Si Jen. Paglibot muna tayo. Ay, hindi na. Hindi kailangan. Halika na. Ito na lang bilhin natin. Kukunin mo ito ha. Bilhin na natin. Bumalik kayo ulit ha. Sandali. Nandito na ako. Kalita ako para tumulong. Pakinggan mo ako. Nandito lang ako para sabihin sa iyo. Naalala mo pa ba yung ginawa ni Mama? Yung credo para sa akin. Ito yung credo. Kaya mo natin. Yung tunay tayong isang pamilya.希望你应该安排我们们。给我们念了这两个女人。 Kuya mo! Natiyak na apoy ako sa Chintan Guchay. Buksa si Rin. Ay, sige na, sige na. Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Undas, hanggang pa yan. Well, po ako. Pero yung kumpanya nila. Tama na. Hindi ba sinabi ko na? Hanggang hindi pa ako pinapatawad ni Xiao, hindi ako babalik. Kahit masarap ang kumpanya, hindi ako babalik. Muting Shen, umalis ka na. Hindi kita kayang patawarin kailanman. Puting siyaw-siyaw kapag sinabing habang buhay. Kulang ang isang taon, isang buwan, isang araw, o isang oras, hindi yan habang buhay. Timbu, Kausapin natin siya bukas. Xiao, bukas gumawa tayo ng bago. Isang bagong clay doll, ha?